Madalas, ang digmaan ay parang laro ng pera at sentimo. Ang bansang may pinakamalaking budget sa militar ay may malinaw na kalamangan. Gayunpaman, ang isang malikhaing bansa ay kayang pahabain at sulitin ang bawat sentimo na meron ito hanggang sa pinakamarami. Naghahanap ng paraan para makatipid sa armas na kayang talunin ang kalaban. Ang Ukraine ang pinakamahusay na halimbawa ng pilosopiyang ito at muli nila itong pinatunayan. Mura at epektibo, pinapahina ng mga kahoy na drone ng Ukraine ang makinarya ng digmaan ng Rusya, gaya ng naranasan ng natalong elite na airborne force. Noong Agosto 13, isinulat ni David Axe sa Euromaidan Press na nagsani-puwersa ang hukbong katihan at himpapawid ng Ukraine para sa matinding pag-atake 2 araw bago iyon. Nakatuon sa konsentrasyon ng mga tropang Ruso sa Bakhmut, isa sa pinakamahalagang lungsod kuta sa digmaan. Naglunsad ang Ukraine ng pinagsamang pag-atake mula sa himpapawid na sumira sa mga puwersa ng Rusya. Ayon sa ika-24 Mekanisadong Brigada ng Ukraine na lumahok sa pag-atake, tinamaan nila ang ika-78 Airborne Division ng Rusya malapit sa Bakhmut at mga 73 milya ang layo mula sa front line sa Donetsk. Nakakaintrigang detalye habang sumusulong ang Rusya sa Donetsk. Ayon sa ulat ng politiko, na nabutas ang depensa ng Ukraine dahil sa mga pag-ataking ito noong Agosto, 12 tumutugon ang Ukraine sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga atake sa likuran ng Rusya. May tiyak na lohika dito. Ang pag-atake sa Rusya sa likod ng mga linya ng labanan ay maaaring magdulot ng ilang benepisyo mula sa pagsira ng mga daanan ng supply, pagsuporta sa mga tropa sa harapan, hanggang sa pagnyutralisa ng mga backup na sundalo na nakalaan para palakasin ang mga sumusugod na puwersa kapag sila ay nauubos. Kasama sa ika-78 Airborne Division, ang mga paratrooper na ayon sa Ukraine ay lumalaban sa Chazivyar. Dahan-dahan, ngunit tiyak, unti-unting itinutulak ng mga Ruso palabas ang mga puwersa ng Ukraine mula sa maliit na lungsod na iyon. Ngunit maaaring nasira ang pagtulak na iyon dahil sa pagkawala ng napakaraming biyasang paratrooper. Sinabi naming nagawa ito ng Ukraine sa matalinong kombinasyon ng pag-atake. Unang ginawa ay isang pagsalakay ng isa sa mga Su-27 fighter jet ng Ukraine na mula pa noong panahon ng Soviet. Dati lang tagapanood sa digmaan ang mga twin-engine supersonic jet, pero ngayon mas kapaki-pakinabang na sila. Dahil nakuha na ng Ukraine ang mga French-made air-to-surface missile, Hammer gliding bomb at United States-made Joint Direct Attack Munitions o Joint Direct Attack Munitions. Pinapahintulutan ng mga sandatang ito ang Ukraine lagyan ng wing kits ang maraming bomba nila. Ang mga bombang iyon ay nagiging mga precision weapon na kayang lumipad papunta sa kanilang mga target gamit ang tulong ng wing kits na may mga navigational system. Di kailangan ng Ukraine ipadala ang Su-27S direkta sa ibabaw ng puwersa ng Russia para maghulog ng bomba. Maaari nilang ilunsad ang mga ito mula sa likod ng front lines na pinananatiling ligtas ang mga jet habang nakakamit ang pinakamalaking pinsala. Iyon ang tila nangyari noong Agosto 11 ayon kay Axe, nang magpadala ang Ukraine ng isang Su-27 na may Western glide bombs para wasakin ang mga paratrooper ng ika-78 Airborne Division. Hindi sapat ang fighter jet at mga bomba nito para magawa ang trabaho. Kailangan munang matukoy ng Ukraine ang target nito at pagkatapos ng pag-atake, kailangan ding kumpirmahin ang pinsalang nagawa. Pumasok si Privat 200. Siyam ang pangalawang aspeto ng kombinasyon ng pag-atake. Ang private drones ng Ukraine ay isang bihirang halimbawa ng Ukraine na naimpluwensyahan ng inobasyon ng Russia. Isinulat ni Axe na malamang nakahalintulad ng mga drone ng Russia na Private 82 ang mga drone na ito, na mga fixed-wing unmanned aerial vehicles o UAVs. Yun ay naiiba sa maraming katapat sa isang mahalagang aspeto. Gawa ang mga ito sa kahoy. Bagamat malinaw na hindi ang pinakamatibay na materyales, sapat na ang lakas ng kahoy para magamit ng mga drone sa mga one-way na paglipad. Iniulat ni David Hambling ng Forbes sa isang artikulo noong Hunyo 2023 tungkol sa mga wooden drone ng Russia. Sinamantala ito ng Russia sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga wooden drone para sa mga kamikaze raid na napakamura ng gastos kumpara sa halaga. Mas kapaki-pakinabang ang Privat 82 sa arsenal ng Russia kumpara sa regular na drone at advanced na sandata.
Ginamit ng Ukraine ang konseptong iyon. Mukhang kayang magdala ng pampasabog ng private 279 ng Ukraine, kaya maaari itong magsilbing isang kamikaze drone. Noong Agosto 11 ginamit ng Ukraine ang bagong drone para magmanman sa posisyon ng ika-78 Airborne Division malapit sa Bakhmut. Bago umatake ang Su-27 gamit ang glide bombs nito, ang mga bagong pribadong drone ng Ukraine ang nagbigay ng coordinates at detalye tungkol sa pinakamagandang lugar na dapat tamaan. Pagkatapos, ipinadala ulit ang parehong mga drone para suriin ang lugar at tiyakin na direktang tinamaan ng Ukraine ang target. Diyan pumapasok ang mga pagbabago. Mukhang ginagamit ng Ukraine ang mga bago nitong wooden drone para sa pagmamanman, habang tahimik naman ito tungkol sa posibleng pangalawang gamit bilang isang kamikaze drone. Pero mas mahalaga ang mga salitang ipinadala pabalik. Yung tatlong salitang iyon ang nagsasabi sa atin yan. Mukhang maaaring magamit muli ang mga bagong wooden drone ng Ukraine. Imbes na mga one-way na attacking drone na hindi na talaga inaasahang bumalik sa base. Ang wooden drone ng Russia na Privat 82 ay mura. Pero mas matipid ang Ukraine dahil reusable ang kanilang version. Hindi lang pag-survey ang ginawa ng bagong drone ng Ukraine. Nag-post ang 24th Mechanized Brigade ng Ukraine noong Agosto 11 tungkol sa pag-atake sa pansamantalang deployment site ng kalaban sa Bakhmut. Sa video, makikita mo ang trabaho ng bagong Ukrainian fixed-wing drone na Privat 279. Ang video na iyon ay tumatagal ng 24 na segundo at mukhang kinunan ng isang Ukrainian reconnaissance drone. Marahil isa pa sa mga bagong Privat 279 nito. Gayunpaman, hindi naman talaga mahalaga kung anoong drone ang nagre-record. Ang mahalaga ay ang kuha ng video na nakuha nito. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang video sa isang gusali na sinasabing nasa Bakhmut. Pagkatapos ay may sumabog. Isang pagsabog na hindi mukhang sapat ang laki para magmula sa isang ASAM Hammer o Joint Direct Attack Munitions Bomb. Drone strike ito ayon sa ika-24 na mekanisadong brigada. Ipinapakita ng footage ang isang kahoy na Privat 279 na nagdadala ng malakas na pampasabog diretso sa pintuan ng ika-78 Airborne Division. Nagbabantay, naghihintay, sumusugod. Lahat ito kayang gawin ng bagong drone ng Ukraine. Pero ano nga ba talaga ang naabot ng Ukraine sa kanilang pag-atake sa Bakhmut noong Agosto 11 kung saan napatumba nila ang kahit bahagi ng ika-78 Airborne Division ng Russia? Sa isang banda, ang dibisyong iyon ay naging isang kapaki-pakinabang na sandata na ginamit ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia laban sa Ukraine sa loob ng mahigit isang dekada. Alam natin na ang mga miyembro ng dibisyong ito ay nasa Donbas, Ukraine, noong agresyon ng Russia noong 2014. Noong ang target sa noong Agosto 26, 2014 iniulat ng British Broadcasting Corporation na 10 miyembro ng dibisyong ito ang nahuling tumatawid sa hangganan ng Ukraine at Russia. Iginiit ng Kremlin na aksidente ang nangyari at hindi raw sinusuportahan ng Russia ang mga separatista sa Donbas. Sabi nila, 10 sundalo raw ay naligaw lang habang nagpapatrolya kaya napunta sa Ukraine. Walang naniwala, lalo na ang Ukraine. Ayon kay Andriy Lysenko, tagapagsalita ng militar, hindi ito pagkakamali kundi espesyal na misyon. Ang mga unang paglusob ay senyales ng paparating na mga pangyayari. Ang 78th Airborne Division ay isa sa pinakamalakas na sandata ng Russia mula nang simulan ang pananakop. Ang ilang bahagi ng 217th Airborne Regiment ng dibisyon ay kabilang sa mga unang ipinadala sa Belarus bilang paghahanda sa pagsalakay ng Russia noong Pebrero. Dumating sa teritoryo ng mga kaalyado ng Russia isang buwan bago inilunsad ang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Ang ika-78 Airborne Division ay bahagi ng paunang opensiba sa Kiev nang pumasok ang mga tropa ng Russia. At mula noon ay nasangkot na ito sa ilang mga operasyon sa at paligid ng Donetsk, Bakhmut at Ivanivska. Noong Abril 2000 at 24 nilabanan ng ika-78 Airborne Division ang Su-27 ng Ukraine at Privat 279 drone sa Chasivyar. Hindi ito basta-bastang dibisyon ng Russia. Ito ay isa sa mga ginamit ng Russia mula nang ituon nila ang kanilang pansin sa Ukraine at napatunayan nitong napaka-epektibo nito. Ganoon din ang drone na ginamit ng Ukraine noong Agosto 11. Nagbigay kami ng detalye sa drone, pero marami pa kaming hindi alam. Gayunpaman, may kaunti tayong alam tungkol sa Private 82 na tila naging inspirasyon ng bagong wooden drone ng Ukraine. Iniulat ng Euromaidan Press na ang Russian Privat Unmanned Aerial Vehicle ay gawa sa plywood
at nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar para gawin. Disenyo ito ng isang startup na kumpanya na tinatawag na OKO. Kahanga-hanga ang drone hindi lang dahil sa mura nitong halaga, kundi pati na rin sa kakayahan nitong maglakbay ng humigit kumulang 31 milya habang may dalang 11,000 pampasabog. Mas mataas ang saklaw nito kumpara sa mga drone na gumagamit ng fiber optic first-person view or first-person view. Noong Enero, iniulat ng Defense Express na nakagawa ang Ukraine ng version ng isa sa mga drone na ito na kayang maglakbay ng hanggang 25 milya. Dapat konektado dati ang drone sa operator gamit fiber optic, pero ang bagong kahoy na drone ng Ukraine ay wala na nito. Mas malayo na ang abot, pareho pa rin kalakas, at walang bakas dahil wala ng fiber optic cable. Balik tayo sa privat, 82 pinagtibay ng artikulo sa Forbes na isinulat ni David Hambling na nabanggit natin kanina ang mga puntong ito. Kayang tamaan ng mga wooden drone ng Russia ang mga target na lampas sa 30 milya ang layo. Mas malayo kaysa abot ng first-person view at mas mabigat pa ang dala nitong pampasabog kumpara sa first-person view. Mas mura ito kaysa ibang sandata. Ayon kay Hambling, $1,000 lang bawat drone kung ang privat 299 ng Ukraine ay na-upgrade na private 82 at pareho lang halos ang presyo. Agosto 11 pa lang ang simula ng paggamit ng Ukraine ng sandatang ito. Tandaan na tinawag ng ika-24 Mekanisadong Brigada na bago ang drone na ginamit sa pag-atake noong Agosto 11, maaaring ito ang unang kumpirmadong labanan ng Ukrainian private. Kung ganoon nga, pumasa ang drone sa pagsubok ng matagumpay. At sa halagang $1,000 o higit pa bawat drone, maaaring mas dumami pa ang ganitong papasok sa digmaan sa Ukraine sa mga susunod na buwan. Gaano nga ba kapaki-pakinabang ang mas murang drone? Oo, napakakapaki-pakinabang nito. Hindi tama na sabihin na limitado ang Ukraine pagdating sa dami ng mga drone na dinadala nila sa digmaan laban sa Russia. Ang presidente ng bansa, si Vladimir Zelensky, ay nagtakda ng layunin na makagawa ng 45 milyong drone sa taong 2025 lamang. Walang indikasyon na hindi maaabot ng Ukraine ang target na iyon. Hindi hadlang ang bilang. Limitado ang Ukraine dahil sa abot ng kanilang mga drone. Ang mga first-person view fiber optic drone na nabanggit natin kanina ay perpekto para sa mga labanan sa maikling distansya sa kahabaan ng frontline. Ang pagtatangkang ipadala ang mga ito, kahit kaunti lang sa likuran ng Russia, ay kadalasang hindi na agad natutuloy. Madaling makita at putulin ng tropa sa frontline ang fiber optic cable laban sa mga drone. Iiwanan noon ang Ukraine ng kanilang malusog na koleksyon ng mga long-range drone para magsagawa ng mga pag-atake tulad ng nakita natin noong Agosto 11. Talagang may kakayahan ang mga drone na iyon, pero pumapasok dito ang usapin ng gastos. Ang isang long-range na Luchi drone na ginagamit ng Ukraine para magsagawa ng malalalim na pag-atake sa loob ng Russia ay nagkakahalaga ng $20,000 para gawin. Malaking halaga na iyon para gastusin sa isang drone na tumatama sa target ng Russia sa likod ng frontlines. Pero kung sa loob ng Ukraine, dinisenyo ang mga drone na ito para sa malalayong pag-atake na abot daan-daang milya. Kaya parang sayang gamitin sa loob ng Ukraine. Layunin ng bansa ngayon na pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad militar at industrial. Sa malayong likuran, ang malapit at gitnang likuran ay wala pang perpektong solusyon gamit ang drone. Hindi pa nila ito nagagawa noon. Sa pamamagitan ng private, 299, maaaring nahanap na ng Ukraine ang murang solusyon sa problema sa medium range. Binibigyang diin ito ng Euromaidan Press. Sa kasalukuyan, nangingibabaw ang mga first-person view drone ng Ukraine sa larangan ng labanan hanggang 15 kilometro mula sa linya ng kontak. Pinapalawak ang kill zone ng drone hanggang 40 kilometro. Layunin: hadlangan ang kilos ng puwersang Ruso nang hindi natutuklasan. Ayon kay war correspondent David Kirichenko, ayon sa outlet, inilalahad ni Kalibre kung bakit magiging malaking problema ito para sa mga puwersa ng Russia. Malalim ang mas malawak na taktikal na mga implikasyon nito. Habang lumalawak ang kill zone, nagiging mas lantad sa panganib ang mga lohistika, konsentrasyon ng artillerya, at galaw ng mga tropa na mas malayo sa likod ng frontline. Nagkakaroon ng mga estratehikong problema para sa mga puwersa ni Putin. Sa halos buong digmaan, nagagawa nilang kumilos mismo sa likod ng frontlines ng may relatibong kaligtasan. Oo, minsan may drone o missile ng Ukraine na pumapasok. Pag nasakop na ng Russia ang teritoryo, ginagamit nila ito para magpadala ng tropa at gamit sa frontlines. Ang mga puwersa ng Russia sa frontline ay napapanatili at napapalitan kapag kinakailangan ng mga nasa likurang bahagi.
Ang pagkakaroon ng Ukraine ng medium-range na drone ay nakakagulo sa lahat ng iyon. Ito, pinapayagan nito ang Ukraine na tamaan ang likod mismo ng frontline, na sa esensya ay lumilikha ng mga kill zone agad sa likuran ng mga tropang Ruso na sumusubok pumasok sa kanilang teritoryo. Nahihiwalay ang tropa at di makabalik dahil kayang tamaan ng medium-range drone ng Ukraine. Kaya napipilitan silang sumulong kahit walang supply o dagdag tropa, kaya sila napapatay. Pagkatapos, kinakaharap ng Russia ang problema ng pagtatangkang magpadala pa ng mas maraming tropa sa medium-range kill zone na ginawa ng Ukraine. Ang pribado 200, siyam ay tila nagbibigay ng lahat ng kailangan ng Ukraine para mabantayan at maisagawa ang mga pag-atake laban sa mga tropang Ruso na gumagalaw sa likod ng mga linya ng labanan. Ayon kay Kaliber, ang makita malapit sa frontline ay parang sentensya ng kamatayan sa mga tropang Ruso. Ang pagpapalawak ng Ukraine ng distansyang iyon ng ilang milya pa sa likod ng frontline ay nagbibigay dito ng malaking taktikal na kalamangan. Paano? Pinapayagan nito ang Ukraine na makagawa ng patong-patong na pader ng mga drone. Sa pinakapangunahing antas, mukhang halata ang ganitong patong-patong na paraan. Ang mga short-range na fiber optic first-person view drone ay nagpapatrolya sa mga frontline, sinusubaybayan at sinisira ang anumang tropang Ruso o mga mekanisadong unit na kanilang makita. Ginagawa rin ni Private 279 iyon. Pareho lang, pero sa likod ng linya, lumilikha ng mga kill zone na ilang milya ang lapad na nagpapahirap sa lohistika ng mga Ruso at nag-iisa sa mga tropa sa unahan. At ang mga long-range drone ng Ukraine ay malayang magawa ang kanilang orihinal na layunin, ang tamaan ang mga target sa malalayong likuran, sa halip na magamit sa mga pag-atake na mas malapit sa kanilang teritoryo. Napakahalaga ng drone layer mula sa pananaw ng opensiba. At malinaw na nakakatulong din ang mga pag-ataking ito sa depensa ng Ukraine. Mas maraming drone na may iba't ibang gamit ang ginagawa ng Ukraine, kaya mas marami silang opsyon. Tingnan mo ang British Army. Halimbawa, noong Mayo, iniulat ng Army Technology na gumagamit ang United Kingdom ng 3-layer na pormasyon na may mga drone sa unahan. 2 layer na sinusuportahan ng mga karaniwang krudong plataporma. Ito ay isang pag-unlad mula sa dating layered na paraan ng United Kingdom kung saan gumagamit sila ng mga krudong plataporma, kabilang ang mga helicopter at multiple launch rocket systems na sinusundan ng mga sundalo sa lupa. Mas mura ang mga drone kaysa sa mga krudong plataporma na iyon. Hindi rin sila pinapamunuan ng tao, ibig sabihin, mas mababa ang panganib sa paggamit sa kanila. Kung gusto ng Ukraine umusad, bagay ang paraan ng United Kingdom. Inaatake ng mga private 279 ang malapit na likurang bahagi habang ang mga first-person view drone ay sumasalakay sa mga puwersa ng Russia sa unahan. At pagkatapos ng kombinasyon ng mga drone na iyon ay nagdulot ng matinding pinsala. Maaaring umabante ang mga ground troops ng Ukraine para tapusin ang mga naiwang kalaban at mabawi ang teritoryo. Siguro ay nauuna na tayo ng pag-iisip dito. Pero kung ang private 279 ay kasing versatile at epektibo gaya ng ipinapakita ng pag-atake noong Agosto 11, maaari itong maging game changer para sa Ukraine. Bukod sa paglikha ng mga drone layer, mahalaga ang pag-ataking iyon sa ilang iba pang dahilan. Gaya ng itinuro ng Defense Express sa artikulo nito noong Agosto 12 na tumatalakay sa pag-atake. Pinahihina ng pag-atake sa Bakhmut ng Ukraine ang manpower ng Russia sa Donetsk at ginugulo ang pagpapalit ng kanilang tropa. Sa madaling salita, ang mga sundalong Ruso na kasalukuyang nakikipaglaban ay kailangang magtrabaho ng mas matagal dahil sa mga ganitong uri ng pag-atake. Ang dagdag na pakikipaglaban na iyon ay nagdudulot ng pagkapagod at pagbagsak ng morale, parehong mga problema na nagbibigay ng kalamangan sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Mas maraming sundalong Ruso ang mamamatay sa ganitong gulo. Magaling gamitin ng Ukraine ang kanilang mga estratehiya at maaaring makahanap pa sila ng paraan pabalik sa Bakhmut sa paglipas ng panahon. Hindi ito mangyayari agad-agad, ngunit gustong-gusto ng Ukraine na mabawi ang lungsod na parangkutan na iyon na nakuha ng Russia noong 2023. Kapag nagawa nila iyon, mapapawalang bisa nila ang malaking simbolikong tagumpay ng Russia sa pananakop. Makakatulong din ito sa morale ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Aminado, limitado lang ang estratehikong halaga ng lungsod, gaya ng iniulat ng Al Jazeera noong tinutulak ng Russia na mabawi ang teritoryo noong Mayo 2023. Pero anumang teritoryong mabawi ay malaking bagay para sa Ukraine dahil nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng kalamangan na magagamit nila sa anumang magiging negosasyon ng kapayapaan laban sa Russia sa hinaharap. Maaga pa para talakayin ang pagbawi ng Bakhmut. Ginamit ng Ukraine ang Privat 279 na bawasan ang presyon sa Chazivyar at Donetsk front matapos ang atake sa Bakhmut. Gayunpaman, ipinapakita nito ang potensyal na nasa loob ng murang wooden drones ng Ukraine gamit ang layered na pamamaraan na napag-usapan na natin o sa simpleng paggamit ng
ng kanilang mga bagong drone bilang suporta sa mas marami pang air-to-surface missile hammer o joint direct attack munitions na pag-atake. Maaaring pahinain ng Ukraine ang kapit ng Russia sa isang simbolikong mahalagang bahagi ng teritoryo. Ibig sabihin ng private 200, siyam para sa Ukraine. Panibagong lokal na kagamitang militar. Ipinapakita ng tagumpay ng pag-atake ang mas madalas na paggamit ng lokal na sandata at nabawasang pagdepende sa dayuhang sistema, ayon sa Defense Express. At ang pagbabagong iyon ay talagang nangyayari na. Noong Abril, iniulat ng Kiev Independent ang pahayag ni Zelensky na humigit kumulang 40% ng mga sandatang ginagamit ngayon ng Ukraine ay gawa na sa loob ng bansa. Ang layunin ng Pangulo ng Ukraine ay itaas ang bilang na iyon sa 50% pagsapit ng 2026. Ayon sa Army Technology, may mga issue na maaaring pumigil para mangyari iyon. Ang pangunahing problema ay pondo. Iniulat ng Ukraine Business News noong Agosto, 11 na kailangan ng Ukraine na makatanggap ng tinatayang 6 bilyon upang mapanatili ang kanilang lokal na industriya ng depensa hanggang 2026. Mas maganda kung mas marami pa. Lumawak na ang lokal na industriya ng armas ng Ukraine hanggang sa kaya na nitong gumawa ng 1,000 uri ng produkto mula sa artilyerya at mga armored na sasakyan hanggang sa mga misil at advanced na drone. Ang pondo para sa Ukraine ay may potensyal na produksyon na 35 bilyon batay sa halagang 6 bilyon para mapanatili ito hanggang 2026. Sapat na ang 35 bilyon para sa Ukraine upang magawa sa loob ng bansa ang karamihan ng sarili nitong kagamitan. Maaaring suportado ng mga advanced na sistema ng armas, tulad ng Patriot Air Defense Units na gawa sa United States. Ang private 200, siyam ay nadaragdag sa dumaraming bilang ng mga armas na gawa sa Ukraine. At kung malapit man lang ito sa halagang $1,000 na presyo ng katumbas nitong Ruso, maaaring magawa ang libu-libong piraso ng wooden drone na ito upang maging isa sa pinakamahalagang kagamitan na maaaring gamitin ng ground forces ng Ukraine laban sa mga mananakop na Ruso. Nagsilbing patunay ng konsepto ang Agosto 11. Ngayon, nag-iisip ang mga sundalong Ruso kung ano ang susunod na gagawin ng wooden drone ng Ukraine. Habang tinatarget ng wooden drone ang mga sundalong Ruso sa likod ng front lines, malaki rin ang pinsala ng long-range drone ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Nagawa lang ng Ukraine sa loob ng ilang oras ang inabot ng mga Western sanctions ng ilang taon bago makamit. Alamin pa sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga pag-atake at sandata ng Ukraine. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.